Pinagpalang araw po ng Huwebes sa ating lahat, mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus. Let's start our day with an attitude of gratitude. Ang salita po nawa ng ating Diyos ang manahan sa atin upang mapuspos po tayo ng karunungan, awitan at purihin po natin siya na punong-puno ng pasasalamat sa ating mga puso. Kaya samahan po ninyong muli ang inyong lingkod, Deaconess Abby po sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama. Our sin and our guilt, yonder on Calvary's Mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe, all who are longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen! Purihin po ang ating Diyos sa kaloob niyang di masayod na biyayang higit sa ating mga pagkakasala. Nang halos hindi po tayo makaahon sa ating hirap at mga pagkakasala, tayo ay kanyang nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo na tumigis sa Kalbaryo. Kaya talagang thank you Lord sa kapatawaran at buhay na walang hanggan na alay niyo po sa amin. Ang himno pong aking inawit ay pinamagatang Grace Greater Than Our Sin. Ang atin pong teksto ay matatagpuan sa Aklat ng Roma, Kabanata 5, talatang 20 hanggang 21. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway, ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala.
Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. So just as sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Nang ipagkaloob ang mga utos, nagbigay kabatiran po ito sa atin ng kung ano-ano ang mga kasalanan. At kitang-kita natin kung ano ang ating mga pagkakasala. At minsan, nahahayag ang ating mga pagkakasala sa pamamagitan po ng ating mga kilos, ng ating buhay. Hindi po masama ang hangarin ng mga kautusan. Ang mga ito po ay gabay upang mapalapit tayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, maayos na pakikitungo. Dinidefine din po ng kautusan kung ano ang kasalanan. Nire-reveal din nito ang epekto ng kasalanan sa atin pong buhay. Sa pamamagitan din po ng kautusan, nakikita natin ang pangangailangan natin sa ating tagapagligtas. Kaya lang po habang nakikita natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kabatiran sa mga kautusan, lalo nating nakikita kung gaano kalaki ang ating mga pagkakasala. Ang katotohanan po ay wala po tayong kakayahang iligtas ang ating mga sarili. Ngunit dahil kay Kristo, mayroon tayong pag-asa na sa kalakihan ng ating kasalanan, nararanasan natin ang kanyang abounding grace. Salamat sa kanyang pagtatagumpay na naging tagumpay din natin dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ngunit ang masaganang biyaya po niyang ito ay hindi magtutulak sa atin upang patuloy po na magkasala. At hindi rin po ito excuse sa ating pagkakasala. Sabi po sa Romans chapter 6 verses 1 to 2, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na po sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kapag po tayo ay naging mananampalataya na, tinatapos na po natin ang ating mga pagpapatuloy sa ating mga pagkakasala. Tayo po'y nagsisimula ng panibagong buhay. Buhay na may pakikipagtunggali at pagtatagumpay sa kasalanan. Ang isang tunay na mananampalataya ay hindi gagamiting reason ang grace para patuloy na magkasala. Sa halip, ang abounding grace na ito ang best reason upang wag nang magkasala pa. Amen po? Ang biyayang ito ang patuloy na babago sa ating buhay. Hindi pa tayo magiging perpekto habang tayo ay nasa mundong ito. Ngunit may pagsusumikap po tayo sa kabaguhang ito. Makita nawa ng ating Panginoong Hesus ang ating willingness na kilalanin, pagsisihan, at talikuran ang ating mga kasalanan. Sabihin natin, Lord, baguhin niyo po ako. At angkinin po natin ang napakalaking biyaya ng ating Diyos sa ating buhay. Siya ay nakahandang igawad sa atin ang kanyang saganang biyaya. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ninyo sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na hindi namin gagamiting excuse, Panginoon, ang iyong grace upang ipagpatuloy ng namin, Panginoon, ang aming mga pagkakasala. Sa halip, ito po ang magiging inspirasyon namin, motibasyon namin upang seryosohin namin ang pakikipagtunggali sa mga kasalanan, sa tukso, sa mga kahinaan, Panginoon. Salamat po sa inyong nag-uumapaw na biyaya sa amin. Tulungan po ninyo kami sa aming mga kahinaan. Samahan niyo po kami sa bawat araw sa pagdidesisyon namin na talikuran ang aming mga kasalanan, sa bawat paghakbang namin
patungo sa iyong kalooban, patungo sa buhay na nakalulugod sa iyo. Kapahayagan ng buhay, Panginoon, na tinanggap na ang Panginoon at tagapagligtas. Nawa iyon po ang masalamin sa bawat isa sa amin. Lord, sa sandali pong ito, dinadalangin ko po yung mga kapatid namin na kasama naming nagdi-devotion ngayon, Panginoon. Ano man ang kanilang ginagawa, pagpalain niyo po sila. At lagi niyo pong samahan at tulungan sa lahat ng kahinaan. Ang kanilang mga dalangin, kalusugan, pinansyal, Panginoon, ay tinataas namin. Mga pagsubok sa relationship, Panginoon, kayo po ang patuloy na magsaayos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang gawa ng aming mga kamay. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming bansa sa kabuuan. Pagpalain niyo po ang aming president. Hindi lamang po ang aming president, kung hindi ang lahat ng nanunungkulan, ang lahat ng mamamayan. Ingatan niyo po kaming lahat. At Panginoon, matigil nawa ang digmaan, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, ang kumilos sa puso ng bawat isa upang maging matiwasay ang buhay ng iyong mga anak na naninirahan, Panginoon, sa mga dakong iyon. Lalo't higit ang mga maliliit na mga bata na mahal ninyo, Panginoon. Lord, dinadalangin namin ang buong kakristyanuhan. I-bless niyo po kaming lahat. Mahayag, Panginoon, sa aming buhay ang iyong biyaya, ang kaligtasang tinanggap namin sa iyo. At hindi maihayag, Panginoon, ang aming mga kahinaan, Panginoon. Mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Lord, sa sandaling ito, nilalapit namin ang mga may kaarawan. Salamat sa panibagong buhay na kaloob ninyo. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Dinggin ninyo ang kanilang mga dalangin sang-ayon po sa inyong kalooban. Panginoon, ganun din po ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. I-bless niyo po ang kanilang buhay at pagsasama. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, ang lahat ng aming hakbangin sa araw na ito at sa lahat ng sandali. Ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday po sa lahat ng may kaarawan ngayon at happy anniversary po muli sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, malaya po tayong ibahagi ang ating devotion o kaya naman po itag natin sa ating mga kaibigan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. Kita-kita po tayo ulit sa Webes!